Hey guys, good afternoon. Coach Ian here. So we're just going to do like a 30 to 40 minutes na training for the HTOF. Okay, alam nyo ba yung meaning ng HTOF? High ticket offer what? High ticket offer, high ticket offer what? Sige nga sa chat box, ano yung meaning? HTOF? It's high ticket offer financing. Okay? Yes, it's financing. Now, papakita ko muna sa inyo yung etong ano, yes. Papakita ko muna sa inyo tong mabilisan lang. If you notice, isa na lang ang missing piece diyan, yung script na lang. Kasi ang ginawa ni Coach Ian, merong total revamp talaga yung ginawa ko sa script. Kumbaga, pero I'll be providing it in a bit. Tingnan niyo muna to ha. I'll start with this one. Hindi ko muna masyadong i-explain ha. 'Di ba madali lang sundan? You start with step 1, pagkatapos na-gets mo na, punta ka sa step 2, then punta ka sa step 3, then step 4, 5, 6. Okay? Now, dito sa step 1, syempre yung welcome video with Coach Ian. So mga 3 minutes na welcome video lang yan. So that's okay. Wini-welcome ko lang yung mga bagong setters. And this one here is your support team. Sila TL Maricar, sila Gladys. Basahin nyo na lang yan ha. Kasi binigyan ko na kayo ng access nito eh, di ba? Next, eto naman tayo. Dito tayo sa client avatar. O di eto na yon, like pinakita ko sa inyo, ano yung klase ng mga clients na may encounter natin. Tama hindi? Anong klaseng mga clients may encounter? Yeah, ano yung avatar? Ano yung personal profile ng mga kakausapin natin? Kailangan gets natin sila, ano yung pinagdadaanan nila. And then where to find clients o tinuro ko rin dyan sa inyo. 7 minutes lang yan ha. Saang mga groups, mga Facebook groups kayo sasali. Ano mga keywords yung gagamitin? Okay? Now, next thing here is this. Itong i-skip natin muna tong part na step 3. Let's go with step 5. Okay, ito workflow. Tama hindi? Yan naman yung workflow. Alright? Yan yung shinare ko sa inyo kanina. Alright? I-explain ko yan sa inyo maya-maya in detail. And then, step 6, ito yung isa din sa pinaka-importante sa lahat. Okay? Step 6. Sabi ko, number 1, start ka, gawa ka ng tracker mo. Yun yung unang gagawin. Okay? Yan talaga yung pinakaunang gagawin. Gawa ka ng tracker mo. Kapag may tracker ka na, fill upan mo yung form. Bakit? Isasubmit mo yung tracker mo dun sa ano, yung sa parang overall na tracker namin para makita namin, eto si Steffi, eto yung ano niya, tracker niya. Si Jocelyn, eto yung tracker niya. Nagagets nyo guys? Kasi hindi ka namin kayo isa-isahin pa magdi-DM sa inyo. Oy, ilan nga ba yung nasendan mo na DM today? Hindi na po. Pupunta lang kami dito sa main tracker, sisilipin namin kung, sige nga, tingnan natin dito. Sisilipin namin. Ayan, hindi nyo nakikita yung tracker, pero let me show you. Yung master list. Dahil nag-fill up na kayo ng form, nakikita nyo to? Are you seeing this? Yung mga nag-fill up na ng form, so kaya na naming malaman, okay, so eto si Steffi, eto yung ano niya, eto yung tracker niya. Sisilipin na lang po ni TL Maricar. Okay. So, naka 30 DM siya today. Ganun na case. Si Sheila Saison, eto yung tracker niya. Pag pinindot ni TL Maricar yan, kita na niya kung ilan yung na-DMs mo. Okay? Yun lang yung purpose nitong ano, master list na to. Para nakikita namin, sino ba yung mga DM setters natin sa high ticket offer? Ano yung link nila ng tracker nila, guys? Gets nyo ba? Medyo nagigets nyo naman yung pattern na no, why we're asking for those trackers. Okay, so yun siya. And then, eto, punta tayo dun pa sa isang tracker. Okay, punta tayo dun sa, hold on, dito naman yung tracking KPI, yung eto nga sa ano, create your own tracker. Eto muna, FB group list. Di ba yung purpose naman itong FB group na list na to is, eto ang purpose na tong FB group na list na to is just simply this. Tingnan nyo. Okay, if you're saying this. O di ba ito yung list. Kaya naming malaman, sa group na to pala, yung sa startup investors,
kaya naming makita kung sino yung mga yung mga groups na sinalihan mo. Aba, meron pala dito 3 o 5 setter, pare-pareho sila ng nagigets nyo ba mga boss? Ayun yung purpose nito, yung mga FB groups na sinalihan nyo. Okay? Alright, so let me discuss now about the tracker. Ito, i-close ko muna to. Yung mga FB groups na yan, yung mga para hindi kayo nalilito na sobrang dami niyong tinitingnan. Okay? Let me go back here. Ayan, let me go back now. Dun sa start tayo dito sa template. Tuturuan ko muna kayo. Etong sa tracker niyo Okay. Taas ang kamay ng hindi marunong ng Google Sheet. Sino dito yung hindi marunong sa Google Sheet? Guys, meron ba? Kasi nalalaman ko kaagad kung sino yung hindi marunong sa hindi kasi sabi, ang tagal nila mag-reply sobrang bilis lang gawin ng Google Sheet na tracker yung ganun na case. So ibig sabihin, I know there's something wrong. Konti lang nakakaalam. Yun yung purpose nun, yung ganito na part. Guys, dapat marunong kayo ng Google Sheet kasi karamihan ng clients nyo, ito ang ginagamit nila. Pag hindi ka marunong nito, wala, may iwan ka, mangangapa ka pa rin. Okay? For now, ang una nating gagawin, gagawa ka ng copy mo. Gagawa ka ng track. Eto, hindi nyo to pwedeng ma-edit. Hindi nyo to pwedeng galawin. Kasi, nakaano lang to yung access niya is commenter lang, hindi editor. Kapag editor, pwede mong ipangalan sa'yo. Pero sinadya ni Coach Ian yan na ganito lang. So, ang gagawin mo, pipindutin mo yung file, make a copy. Nakikita nyo? Make a copy. Tapos, Coach, anong lalagay ko dyan? Kunwari, ang pangalan mo, si Josefa Lianes o Skoda. Baka di nyo kilala yan Okay, si Josefa Lianes Skoda. Ayan Josefa Lianes Skoda Personal Daily Tracker for HTOF. Are you seeing that one, guys? Are you seeing that one? Oh, that's it. Ulitin ko ika-cancel ko uli. Para lang matandaan. Alam ko namang napapanood to sa video, pero pipindutin mo yung file. Make a copy. Papangalan mo sa'yo. Kunwari, example, biglang naalala ko si Jim si Jill na lang, Maricar. Maricar Clemente. That's it. Tracker na yan ni TL Maricar. Pero papangalan ko lang dito, kunwari na Ian Bailio muna. O yan. May tracker na si Coach Ian. Oh, eto ngayon ang itsura ng tracker ko. Kapareho lang noon kasi kinopya ko lang naman Okay. So, kapareho lang pala. Eto na yun. Nakita nyo guys? Ian Bailio Personal Daily Tracker. Are you seeing this? O di, sa akin na yan. Dahil tracker ko to, kumbaga nakapangalan na sa'yo na Sally Ternio or Nerissa Pedroso. Kahit sino pa dyan, nakapangalan na sa'yo, pwede ka na ngayon, or si Ethel Joy Lim, for example, pwede ka na mag-edit dyan kasi sarili mong tracker yan. Hindi kay Coach Ian yan. Walang magagawa, or hindi yan hindi yan pwedeng galawin ng iba. Sa'yo lang yan. Okay? Malinaw yan? Malinaw ba yon? Meron ka ng tracker. Next, di ba hiningi ko, fill upan nyo sa form, anong pangalan mo? Ano yung profile na gamit mo sa HTOF? Di ba? Number 1. Sunod, number 2. Ano yung profile? Di ba ito yung form na finill upan nyo? Yung sa master list. Pakita ko sa inyo yung master list Di ba ito yon yung finill upan nyo na form? Are you seeing this? Oh, di ba ang tinanong ko, your FB name, number 1. Ilagay mo dyan, anong pangalan mo sa FB? Yung profile na nagigig. Sunod, FB number 2. 'Di ba? Yung FB profile mo. Lastly, i-paste mo dito yung daily tracker mo. 'Yun yung hinihingi ni Coach Ian sa inyo. Ibigay nyo sa akin yung daily tracker nyo. Saan ko kukunin yan, Coach? Kunwari, ito, si Ian Bailio, first time pa niya, pipindutin ko tong share. Di ba sinabi ko kanina doon, pag marunong lang kayong sumunod ng instruction, upper left, upper right, alam nyo kung saan yung left, upper right, pipindutin mo yung share, tapos lumabas yung ito. Ang una kasi diyan nakalabas restricted
O, yung ganun na part. So, pinili ko anyone with the link. Tapos, commenter. Ibig sabihin, pwede lang mag-comment pero hindi pwedeng i-edit talaga. Pwede lang magbigay ng idea. Tapos, ikakopy mo lang yung link. Yun yung ipipaste mo ngayon dun sa sa form. Yung hinihingi ko, ano ba yung tracker mo? Gets nyo na, guys? Yun po yung link na hinihingi. Kaya alam ko kung sino yung nakakasunod sa hindi. Okay? Ano ang purpose ng tracker? Doon namin malalaman kung ilan ang na-DMs mo for the day. Let me show you now. Papaintindi ko na sa inyo ngayon yung tracker na to, ha? Okay lang sa inyo? Ready na? Okay lang, pag di nyo gets, ha? Pwede nyo namang reviewin to, eh. Okay, example. Kunwari hindi si Ian to, ha? Kunwari lang, pangalan natin to uli na si Jose Rizal. Jose Rizal. Okay, di si Jose Rizal to. O, sige, doon tayo. Kunwari, si Jose Rizal. Okay, this is Jose Rizal for example. Okay, si Jose, ang prospect niya si Ian. Nilagay niya yung FB link niya ni Ian. Para madali ko lang, para pag i-chat ko siya, alam ko na kagad nang pupuntahan ko na link. Eto yung link ni Ian. Tapos magsasend ako ng DM. Importante yan na meron kang link. Sa Pass Academy siya na group. Ito nga pala yung link ng Pass Academy. Importante yon, guys. Nagigets nyo ba? Nung una, syempre, nung simula, hindi mo pa na-contact si Ian, not started pa syempre ang status niyan. Tama, hindi. Not started pa. Kasi hindi mo pa naman siya napapadalan, hindi ka pa nagla-like, hindi ka pa nagko-comment. Tapos dito, wala pang date dito. Syempre, kumbaga nagsisimula pa lang tayo. O yan, nagsisimula pa lang tayo. Basta wala pang mga nakalagay dyan. 'Di ba? O, eto na ngayon. Nag-start na akong pumunta sa account sa profile ni Ian. Ang ginawa ko, nag-like ako sa kanya. Guys, ang touch point, ibig sabihin, ano yung ginawa mo sa account nila? Tama, hindi. Gets nyo ba? Ano yung ginawa mo sa account nila? So, ang ginawa ko, pumunta ako sa account ni Ian, for example, pinuntahan ko tong FB link niya. Ang ginawa ko, nag-like number 1 ako. Nag-gets nyo? O pwede nag-like, tapos na ako mag-like, yung nag-like ng number 1, nag-like sa isang post niya doon. Tapos nag-like naman ako ng pangalawa. Nagigets nyo ba? Ilalagay mo lang. Kung nag-comment ako, kailangan ko kasi kahit isang comment, nag-comment ako ng isa. Nagigets nyo ba? Kasi 3 likes and 1 comment. O yun lang yun. Nilagay ko dyan. Kaso, nag-start na ako mag-send ng DM sa kanya o lalagyan ko na ng DM number 1. Ibig sabihin, doon na talaga sa inbox niya. Meron akong sinend doon sa kanya. Nagigets nyo? DM number 2, DM number 3, ganon. Sunod, pwedeng ang nangyari na ano na siya, nakachat ko na siya, after ko na chat, hindi pala qualified si Ian. Kasi ano pa siya, 17 years old, hindi siya above 18. Example lang not qualified. Tapos, not qualified siya. Anong reason? Pwede kong ilagay dito, not a US citizen. Pwede ring low credit score. Bakit hindi qualified? Or no credit. Walang record sa mga bangko na ano siya, na nangutang pa siya. Yung ganun na case. So, low credit score. Pwedeng ganun na case. Nagigets nyo? Oh. Yan yung purpose nito, yung ginawa ni Coach Ian para sa inyo. Successful mo siya na book kailan? Na-book mo siya, kailan ang book date niya? Kunwari, na-book ko si Ian ng si Jose Rizal tong nagdi-DM Na-book ko si ng July 25. O, di ba yan? July 25 ko siya na-book. Pwede ring dito sa notes ko, ilalagay ko siya. Na-book ko siya ng July 25, Saturday. Hindi ko alam July 25 is Thursday. Kunwari, Thursday, 3 p.m. Eastern Time. Kasi ang US may 4 na time zone. May Eastern, may Central, mga ganun, may Mountain, merong Pacific. Okay? Importante din yun yung oras na part para ganyan. Basta ganyan, nilagay ko lang. Nakikita niyo na ngayon yung purpose tracker? O, di ba? Kung not started pa lang, wala ka pang ginawa. Posible kasing ganito, guys Tingnan niyo yung iba dito sa inyo walang trabaho. Parang wala namang pinagkakaabalahan. Naisip mo, alam ko na, kasi mamaya sa US, alas 7 pa naman ng gabi ako magdi-DM. Ang gagawin ko na lang muna, wala lang, ngayong hapon na to, maglista nga muna ako dito. Si Jose, dito si Joey, si Vic,
si Tito, nilagay mo dyan, sila Wally, sila Vice, o nilagay mo dyan yung mga pangalan nila, sila Vice, sila Ann, sila Bong, sila Bong, sila Jong, o 'di ba? Nilagay mo diyan. Nagigets niyo na? Kasi wala ka pa namang ginagawa ngayong araw na to or ngayong hapon. Mamaya ka pa magdi-DM. Kasi walang kwenta magsisend ka ng DM ngayon. Bakit po? Kasi 2:00 ng madaling araw. Kung sa New York, walang papansin sa'yo. O kung sa California ngayon, ano ngayon? Mga 11:00 ng gabi sa kanila. Baka natutulog na rin sila. Tama, hindi. So, kaya ang ginawa mo ngayong hapon na 'to, kunwari lang, nag-ano ka lang muna, pinaglalagay mo muna yung pangalan nila kasi tapos dito, kunwari ito yung mga FB links nila diyan, nilagay mo na. O kunwari lang 'to, kunwari mga FB links nila 'to. Ang purpose mo niyan para kapag magsisimula ka ng mag-DM sa kanila, pipindutin mo na lang 'yan ng isa-isa. Hindi ka na pupunta, ano nga uling FB link nitong Jose na 'to? Kasi yung Jose marami din siyang kaano, 'di ba, kapareho. Puwedeng kunwari, kaya kailangan alam niyo yung link nila, individual link. Tapos kunwari ito ang nasa group 'to na Florida Network. Kunwari lang Florida Network. Kunwari lang 'to network group. Ito namang isa nasa Texas Business Owners Group. O, 'di ba? Basta pinaglalagay. Pero normally, ang gagawin mo naman 'yan sa iisang group lang muna eh. Kunwari lang Florida Network Business Owners. 'Di ba gano'n naman 'yon? Alangan namang talon ka ng talon ng ibang groups. So, nasa isang group ka na, sige, hahanap ako dito ng 20 o 30 na prospect. E di ilagay mo na diyan yung mga pangalan nila, tsaka yung mga, 'di ba? Saang group ba makikita 'yan? Pare-pareho lang naman 'yan lahat sila, Florida Business Network. O di copy paste ka lang, malinaw hindi? Malinaw hindi, guys? Kasi kunwari sa isang FB group ka lang muna, may nakita ka ng 10 o 20 na taga US, tapos nakita mo active yung mga profile nila. Nag-like siya ng 3 days ago lang or nag-like siya, nag-comment siya kahapon lang. Eto mga active to na account sila sa Facebook. So, ire-ready mo na yan sila. Okay, meron na ako mga not started. Pag tungtong nito mamayang 7:00, magdi-DM na ako sa kanila. Okay? By the way, bakit si Coach Ian hapon nagte-training? Kasi po, 'di ba nga may gig na si Coach Ian? 'Di ba yung remember yung yung $10 per hour na nag-gig? Pagkatapos sa gabi, 7:00 ng gabi kasi nagsisimula yung gig ko. Pero iba pa yung commission nun, 'di ba? Yung gano'n, $10 per hour na na nag-gig. Pero o di eto na, nakita nyo? Nag-start ka na ngayon. Sabi gawin ay eto na. Nike so far, nakikita niyo yung pattern? Nagigets niya yung pattern so far? Kung libre ka naman ngayong araw na 'to, wala ka naman trabaho, wala kang pinagkakaabalahan. If I were you, every afternoon, mag-lead generation ka na. I-maximize mo lang yung time mo para ready ka na mag-DM mamayang gabi. Hindi ka na yung magaganto-ganto pa, yung maghahanap pa ng sino nga uli nga. Gets nyo ba? Di ba masarap yung feeling lagi na prepared ka, ready ka na? So, yan yung purpose nito. Okay? Malinaw, hindi? Yun lang. Pero, kunwari lang, kasi sinilip mo sa profile nila, nakita mo doon yung business niya, nasa real estate siya. Kunwari lang, ilagay mo na dyan yung business type para may idea ka na. Para kapag nag-start na kayo mag-conversation, kunwari, nasilip, sa profile niya, walang nakalagay dito, hindi mo muna alam kung anong klaseng ginagawa niya. Pero dito nakita mo, ano siya, agency. Kunwari lang, ilagay mo dyan, agency siya. O eto, ilalagay mo doon, graphic designer to. Eto siya restaurant owner. Example lang kasi nasilip mo sa profile nila eh. Ready ka na. Restaurant owner for example or manager. Kunwari nakalagay talaga dun sa profile nila. Eto namang isa copywriter. Are you seeing this, guys? Yun yung purpose nitong tracker na to. Organize ka lang. Eto na. Imagine this. Nag-send ka na ng DM. Tama, hindi. Nag-send ka ng DM sa kanila. Eto kunwari una nag-like ka muna. Okay, magla-like muna ako, 'di ba? Nag-like ka ng 5 muna. Bakit 5 lang muna, coach? Huwag mo ngang sunod-sunurin. Mamaya explain ko dun sa sa workflow. Kasi ang purpose nun,
Kapag sunod-sunod ka na puro nagla-like ka, promise, biglang magwa-warning sa'yo si Facebook. Pag nag-warning siya, isang ulit mo pa, restricted ka na ng 2 days. Kasi stricto masyado si Facebook. So nag-like ka ng 5, pahinga ka. Wala ka munang gagawin. Anong gagawin ko, coach? O di magdagdag ka uli dito ng pangalan. Sila sino bang sa ano, sila Jong, sila basta kung sino pa doon, sila Jackie, sa Showtime to eh. Isali na natin si Willie, sila sila Tekla. Oh, ang kulit eh, no? Example lang yan, I'm just saying. 'Di ba kasi hindi ka pa nagla-like eh, o di dito ka naman muna, dagdag ka uli dito. Sayang yung time eh. Example, pwede ba ngayon coach, 2:00 mag-like na ako sa kanila? Oo, mag-like ka sa kanila ngayon ng tig-iisa. Isang like lang. Para mamaya pagdating ng 7 o'clock or 8 o'clock ng gabi, which is 7 o'clock ng umaga sa kanila, like number 2 na, i-update mo na to. Anong date nga ngayon? July 23. Lagay mo dyan. Ay, sorry, wrong spelling. July 23. O, di ba? Sunod, eto, puro July 23 naman yan eh. Di hilahin mo na lang yan. Ay, sorry naman. Puro copy-paste na lang yan. O, di ba? Ganyan lang. Kasi parehong date naman yung ginawa mo eh. Tapos, after 5 minutes, di ba nakapagpahinga ka na dito, nakapagpahinga ka na mag-like. Dito, nagdagdag ka uli ng mga ng mga ganto, ng mga link. Wala lang, meron ka lang munang pinagkakaabalahan na iba. Sunod, pwede ka na uling mag-like dito naman. O, di ba? Mag-like ka naman. Nagpahinga ka lang kasi nga itong si Facebook eh. Nakakatakot nga ngayon si Facebook eh. Sobrang stricto. O tapos, ito, yung mga marunong na sa ganito, i-drag mo na lang yan. Pareho lang yan, July 23. Nakita niyo na? So far, does it make sense? Does it make sense? Yun lang muna. Yung ganun na case. Sa totoo, wala ka pang, kasi nasa like, pwede nga kahit 2 likes lang eh, tapos mag-comment ka na eh. Yun lang muna yung purpose nga natin, lagi. Pero are you following so far? O yung ganun na case? Oo. 'Di ba mag-like number 1, like number 2, number 3, nag-comment, DM 1. Ang DM 1, yun yung pinakaunang DM pa lang na mangyayari. Ang purpose lang talaga natin ng like 1, like 2, like 3 para laging tumutunog yung notification bell niya na, uy, may nag-like sa'yo, si Etelyn Joy Lim. Ganun na case. Does it make sense? Uy, si Josie Salvador nag-like sa ano, yung ganun na case. Para laging na pumapasok sa mind niya, sino ba tong Josie na to? Like ng like sa akin. Tapos, sinilip yung profile mo, legit ka naman, okay lang sa kanya. Mamaya, pag nag-DM ka, medyo mapapansin ka. Does it make sense? Okay. So, nakikita niyo na ngayon yung purpose ng tracker. Ha? Yung iba dyan, syempre, hindi mo naman muna mafi-fill upan kasi depende sa scenario. Pero, possible nga, eto, nakalimutan mo tong iba, biglang eto, possible in the future dahil DM ka na ng DM, pwedeng eto DM number 1, eto pwedeng DM number 3. Dahil, bakit DM number 1 na ang nangyari dito? Kasi pwede nga ang nangyari dito, ang status dito na ano na eh, na-book mo na siya. Ito naman DM number 4. Ito siya not qualified, 'di ba? Mag-iiba-iba na ang status depende na sa situation. Etong isa DM number 6 na, DM number 7, ganun guys. Tapos syempre iba-iba na ang date niyan. Kung kailan ka last na nag-DM number 7 sa kanya? Kunwari dito na, July 30 na 'yan. Di dyan na, July, kasi last touch point date. Kailan nangyari yung DM number 7? July 30. 'Di ba isang tingin mo lang, oh nga no, restaurant manager siya. Pero eto, bakit kaya not qualified siya? Kasi not US citizen pala siya. Nasa US siya ngayon, pero wala pa siyang SSN or Social Security number. Example lang to ha. Possible din naman yan eh, nasa US siya, pero hindi pa siya US citizen. Tama, hindi. Pero sa profile kasi niya, nung inano mo siya, nakalagay, siyempre nasa Ohio siya or nasa Florida siya. Pero yung nagka-DM na kayo, sinabi niya hindi siya US citizen. Tama, hindi? Tanong, tutuloy hindi sa kanya, hindi siya US citizen. Tutuloy ka ba hindi sa kanila? Hindi na, syempre. Pero meron kang gagawin.
Bakit? Humingi ka ng referrals. Tama, hindi? Kahit no na yon, would you believe me if I say, a no, it doesn't mean it's a no. Bakit? What if meron siyang tatlo na pwedeng ma-refer sa'yo? So kahit no siya, baka nabigyan kanya ng tatlong referral, yung isa or dalawa doon nag-qualify. Kumita ka pa rin sa kanya, hindi. Di ba hindi siya qualified? Pero hindi ka na uubusan ng prospects. Tama, hindi. Kasi hihingi ka sa kanya ng referral. Kahit anong mangyari sa lahat ng mga senaryo na to, magle-leverage ka lagi, hihingi ka ng referral. Make sense? Make sense, guys? Make sense? O idilagay mo dyan, hindi siya US citizen, pero nalagay mo dito, not US citizen, pero got 3 referrals. O, di ba? Or got 2 referrals. Tapos, bahala ka na dyan. I-add mo na doon yung referrals niya, nahingi mo na yung link. I-add mo naman dito, syempre, bago ng referral to eh. O, di ba? Wala nang business group yan eh kasi bagong referral lang eh tsaka FB link lang tsaka pangalan. Tapos pwede mong ilagay dyan referred by ganto. Make sense? Kasi wala naman siyang FB group na sinalihan mo eh pero ano siya doon. So medyo nakikita niyo na ngayon yung pattern guys. Don't worry ulit ha pag di niyo na-follow kasi ang purpose lang nito mas organize ka. Alam mo na yung gagawin mo. Ha? Make sense? O di ba nauna muna tayo sa tracker. Okay? So, yun yung purpose ng mga boss Yun yung purpose nung tracker na to. Pero, dapat nakapangalan sa'yo. Guys, ang may access lang, ang nakakakita nitong tracker na to, syempre, lahat kami makikita namin. Pero, hindi namin pwedeng magalaw yan. Bakit? Hindi naman kami editor eh. Ikaw lang ang may access niyan. Lahat kami, ang purpose lang nito, ba't kailangan namin ng link mo, para si TL Maricar or si Coach Ian, pag pinindot yung link mo, okay, ito pala yung naano ni Sally. Meron siyang 20 na DMs. Or si Hyatt Lauron, for example, di ba, si Hyatt. Yun yung ano niya, ngayong araw na to, meron siyang 30 DMs. Or may 20 lang siya. Does it make sense, guys? Okay ba? Are you learning? Kasi ganito talaga ang totoong DM setting. Mm. So okay na tayo diyan. Let's go now. Pinakita ko lang sa inyo yung mga trackers natin. Pupunta tayo sa workflow. Ito na kasi yung ano yung isa din to sa pinakaimportante. Let's go with the workflow kasi i-explain ni Coach Ian. Okay? Okay. Punta na tayo dun sa workflow, guys. Hindi nyo to pwedeng i-share sa ibang tao Sa inyo lang to kasi kayo yung nasa group na HTOF na ano, okay? Okay. 'Di ba tingnan nyo? Tingnan nyo guys. Ito na, workflow na tayo Warning, everything that we're doing here is to avoid FB jail or FB restrictions for your account. Tama hindi? Ulitin ko lahat ng ginagawa natin is para hindi ka ma-restrict ni FB. Yun talaga yon. Bakit masyadong detalye? Sa Bisaya, pakuti ka ni si Coach Ian hindi. Lalo na, mas marami kayong ma-encounter na clients na mas detalye. Promise, yung client ko ngayon, baka times 5 pa na mas detalye sa akin. Promise. Pag mabagal yung pick up mo, may iwan ka. Hindi ka nila aantayin. Assume nila na alam mo na yung gagawin mo kasi may background ka na sa DM setting. Okay? Next. Step 1. Ito, may overall folder tayo. Nakita niyo na yung folder? Hindi pa. Nakita niyo na yung folder? Okay. So, ganun may step 1, step 2. Tapos, pag may video, may nilalagay na rin akong video, di ba? Panoorin nyo. Yan yung 3, ganun na case. So, yan yung pinaka-main folder na, guys. Ito na yung pinaka-cheat sheet nyo. Ito yung pinaka-babalik-balikan nyo. Hindi pwedeng wala kayong link nito. Kailangan, kumbaga sa lahat ng link, ito ang pinaka-importante na link. Kasi doon mo makikita ang step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Tama hindi? Ito yon. Okay? Next, master código nyo yan. Let's go with the daily KPIs. Would you ang daily KPI na hinihingi sa amin? Guess what? Hulaan nyo ilan? 80 DMs per hour.
80 na madi-DM sa loob ng isang oras. Yes. So in short, in 4 hours, naka 300 ka na DMs. Oo. Pero syempre hindi kaya yon. Kasi kung merong masyadong nag-i-engage na nag-i-engage na prospect, wala na-consume na yon. Mag-iisip ka pa ng sasabihin, magre-reply ka pa, yung ganun na case. Pero naiintindihan nila yon na part. Kasi meron kang kausap. Pag wala kang kausap, madali lang yung 80. Kasi copy-paste lang yan eh. Tama, hindi? Okay, now, dahil ito, ang assumption ni Coach Ian, baguhan pa lang kayo lahat sa DM setting. Medyo chill lang muna. Sinasanay ko lang kayo na masanay yung sistema nyo, yung gradual lang. Meron kang 30 DMs a day. Doable, hindi. 30 lang. 30 DMs. Doable, hindi. 30 lang na DMs. Okay? Pero, nakita nyo yung word na unique? Ano ibig sabihin ng unique, coach? Ibig sabihin, kung may 30 ka na DM today, bukas, yung 30, ibang 30 din yon. Hindi pwede ng 30 kahapon na na-DM mo, yan din yung 30 na i-DM mo bukas. Nagigets nyo ba? Unique yan. Ibig sabihin, bagong leads. Redundant nga ginawa ni Coach yan eh. Number of new DMs than unique leads. Ibig sabihin, in 1 week pala, Coach, yes, Monday to Friday, 150 leads lang. Tama, hindi? 150 leads yung aanuhin mo. Tama, hindi? So that's it. Tapos sa follow-ups, wala muna akong inihingi sa inyo na follow-ups pag ganyan. That's okay. Yung 0 follow-ups per day. Yung ganun na case. In short, in 1 week, basta ang goal mo lang 30 DMs a day. Malinaw, hindi? 30 DMs a day. Unique. Sa week 2, nakikita nyo ilang DMs na a day sa week 2, guys. Sige nga, type nyo nga sa chat box. Ilang DMs na ang ini-expect ko sa inyo sa week 2. Ilan na lahat ang ini-expect ko sa inyo na DMs? 60 na. Bakit? Everyday may 30 ka pa ring bagong idadagdag. Tama, hindi? 30. Tapos, may 30 na follow-ups din. In short, in one day, nakaka-60 DMs ka na. O medyo nasasanay ka na ngayon. Kasi ganun ang DM setter. Promise, pag nag-training na kayo sa clients nyo, yung iba, yung pinaka konting hihingi nila sa inyo is 100 DMs a day. Bel, ilan nga yung sa inyo? Ilan yung hihingin sa inyo? 80 DMs a day ba yun? 80. Okay, progressive or progressing lang. Oh, pero 60 lang kay Coach Ian muna. Sa week 3, kasi nadadagdagan yun eh. Di ba may 150 ka last week na bago. Ngayon 150, 300 na yon. Pero ang hinihingi ko lang sa'yo, at least may 70 ka na mafa-follow up every day. Kasi nagdadagdag ka pa rin ng bago. Nakita nyo? 30 DMs a day, bago, plus 70 na follow-ups. Kaya 100 DMs a day na. Nagigets nyo ba? Pero at least nasasanay na kayo mag-DM. I-stick ko lang kayo sa 100, pero sa totoo, pag may clients na kayo, hihingihan sila sa inyo ng 100, 200 DMs a day. Pero at least nasasanay na kayo. Okay? Make sense? Hindi ko kayo binigla. Oo. Pero syempre, pag na-hire kayo ng mabibigla kayo. Pag hindi kayo ka na, 10 minutes ka na, hindi mo pa alam yung gagawin mo eh, di ba? Kasi, oo, yung ganun na case, nagmamatter yun ha. Yung ka na, shikes, ano ba to? Parang parang nakalimutan mo na lahat ng training na binigay sa'yo. Example, kapag hindi mo alam ang gagawin, hindi ka ready, kaya dapat may checklist ka. Okay, kailangan ready na yung tracker ko. Dapat ready na ang script ko. Ready na yung rebuttal ko. Yung mga ganun na case. Oo. So nagigets niyo na guys? O yun na. So let's go with step 3. Step 3 na tayo. Tingnan nyo. Optimize your FB profile to build authority. Hindi ko na i-explain to. Diba? Yun yung may training na tayo. Yung watch the video. Panoorin nyo na lang yun. Yung 43 minutes doon. How to build authority. O may documents na rin yan. Paano yung optimize? So basta ma-optimize mo FD cover mo, yung intro, pin post mo, tsaka yung organize mo na yung timeline or wall nyo, di ba?
para meron kayong post. Bakit? Ang purpose nito para magmukha kayong expert or may authority kayo sa mata ng prospect nyo. Tama, hindi? Malinaw? That's it. That's step 3. Let's go to step. Kaya workflow to. Step 4, mag-join ka ng 3 FB groups and fill up the form. Di ba, fill up ko kayo ng form? Saang FB group? Anong pangalan ng FB group? Anong link ng FB group na yon? Anong FB group number 2 to? Ano yung link na to? Di ba? Tapos, ito naman na list, pwede mo tong pindutin. Sige nga, silipin ko nga kung at saang mga groups pa pwede mag-join. Kasi etong list na to, master list din to. Nakikita mo yung mga FB groups na mga kasama mo. Shinare ko lahat sa inyo para nakikita nyo, si ano nandun pala sa group na ganito tumatambay. Nakikita nyo guys? O yan yung purpose niyan. Okay? Ito, yung sa lead generation, yun na yung tinuturo ko sa inyo kanina. Like, nag-join ka na. Kunwari, etong scenario number 1, libre yung oras mo. Parang ganito, hapon, wala kang ginagawa. Ang ginawa mo, naglista ka na ng 30. Naalala nyo yung sinabi ko sa inyo? Dahil wala ka namang ginagawa ngayong hapon, marami kang oras, naglista ka na ng 30 na i-DM mo mamayang gabi. Ilagay mo na sa tracker. Tapos, mag-i-start ka ng mag-like. Tapos, ang goal mo in one day, naka 3 likes and 1 comment ka dun sa 30 mo na prospects. 'Di ba? Kasi ang goal mo 30 DMs yung mga ganun na case. Paulit-ulit lang hanggang masanay ka. Eto na ngayon yung bantayan nyo. Medyo nakakahilo to pag di nyo gets. Kasi, eto, possible kasi ganito 'di ba merong may trabaho? May trabaho sila 8 to 5. 'Di ba yung na talagang part-time lang nila ang DM setting, may trabaho sila. Pag-uwi nila sa bahay, maghahapunan sila ng 1 hour, magpapahinga. After nun, wala na silang time, magsisend na sila ng DM. Bakit? Kasi ayaw nila mag-invest ng time ng lead generation. Ganito ang gagawin nila. Punta ka sa FB group, hanap ka ng mga nagla-like doon or nagko-comment yung active. Pagkatapos, look for 5 members in the group. Tapos, check mo kung taga-US sila. Add mo sa tracker. Okay, meron na akong 5 na prospect O, kunwari lang meron na siyang 5 prospect. Mag-i-start na ako mag-ano sa kanila, mag-like. Magla-like na ako ng 5. Ilalagay mo yung 5 sa tracker, tapos, magla-like ka na. Cheerlead 1. Dapat pala like 1 yan. I-change ko to. I-change ko na nga to ngayon. I-change mo yung status, dapat like 1. Nag-like ka na, i-change mo yung status kasi nakapag-like ka na lagyan mo ng palatandaan anong ginawa mo sa account niya. Kasi pag wala kang nakailang like na ba ako dito? Naku, hindi ko natandaan. Kaya ako nilalagyan ng like 1, like 2, like 3. Yun lang yung purpose nun. Ang purpose uli, para magpakilala lang. Para makilala ka nila sa notification bell. Para pag nag-DM ka. Okay? Ito na. Ulitin ko nag-like ka na. Ay, sorry. Dito tayo sa D. Nilagay mo yung pangalan nila sa FB, tapos nag-like ka. After mo mag-like, stop ka muna kahit mga 1 minute. Kasi nga, ayaw mong ma-restrict na FB. Sunod, nag-add ka uli sa tracker mo ng 5 pangalan. Nakikita niyo yung pattern? Naghanap siya ng 5 tao, nilagay yung pangalan nila doon sa tracker, tapos nag-like sila. 5 lang. Pagkatapos niya mag-like sa 5, nagdagdag na naman siya ng panibagong 5 doon sa tracker niya. Tapos yung natapos niya nang gawin yun, nag-like uli siya ng 5. Kasi yun yung pahinga niya May yun yung interval, hindi siya sunod-sunod na nag-like. Tama, hindi? 'Di ba? We're avoiding FB jail. Yun lang yung purpose nun. Parang salit-salitan lang yung ginagawa. Sunod, magko-comment ka na sa 5. 'Di ba? Magko-comment ka ng 5. 5 tao muna. Kasi nga, kung puro sunod-sunod yung comment mo, marirestrict ka na FB. O di nag-comment ka na sa 5. Guys, dapat yung comment nyo may sense Kunwari, meron siyang comment na quotation, may quotes. Sasabihin mong ganun, ang ganda nitong quotes na to, it hits me home. Parang tinamaan ako nito. Parang ganun lang na case. Or I love this quote, one of my favorite. Kahit ganun-ganun nga lang Tapos yung video, may sinare siya. Nag-like ka ng video niya, tapos sabi mo, this is a very inspiring video, bro. Thank you.
Pwedeng this is a very inspiring video for gamitin mo yung pangalan niya, 'di ba? At 'di ba pag nag-at ka lalabas yung pangalan niya. This is a very inspiring video at Angelo Medicilio. Doon nag-comment ako sa timeline niya or wala. Matatawag pangalan niya doon sa notification bell. Gets niyo na yung pattern? Are you learning, guys? Are you learning? Yun lang yung purpose nito. Pero may salit-salitan lang hanggang makompleto mo rin yung 30. Yun lang muna yung approach na gagawin natin dito. Okay? So that's how it looks like. Now, okay. Im oh, importante guys ha, merong pacing. May pacing. Yan ganun yung spelling ng pacing, yung pahinga. Kasi pag walang pahinga, bigla kang na-restrict kunwari ni Facebook na hindi ka pwede mag-like and comment. Anong option mo? Pag hindi ka pwede na mag-like at mag-comment, anong option mo? Explain. Hindi ka na pwede mag-like. Ano nang next option mo? Wala na, diretso ka na sa comment kasi hindi ka pwede mag-like eh. Pwede naman, mag-comment ka ng dalawa. Example lang to in case na na-restrict ka mag-like, bawal ka mag-like sabi ni Facebook for 2 days, edi diretso comment ka. Kunwari, meron siyang video, sabihin mo, bro, ang ganda ng video mo Yan lang. May quote siya, oy, ang ganda ng quote mo it hits me home. Sa comment ka dadali. Make sense? Oo, dalawa lang, hindi na kailangang tatlo. Pero, pag nag-comment ka, banggitin mo yung pangalan nila. Ha? Banggitin mo yung pangalan nila. Yun yung purpose. Okay? So, that's it. So, nagigets nyo yun yung pattern ng magko-comment at magla-like. Okay na tayo doon? Okay. Now, let's go with number 6. Ito, during your free time nyo lang to kasi pwede habang nagpapahinga ka, ay nako, hindi muna ako pwede mag-send ng mag-like ng 10 minutes kasi marami na akong na-like kanina. Ang gagawin ko muna ngayon, magpapakilala muna ako sa group. Nagigets nyo? Kasi nag-join ka ng 3 FB groups, anong goal natin? Magpapakilala ka sa kanila. Magpapasikat ka. KSP ka, kulang ka sa pansin, ha? Hindi ka kulang sa KSP, hindi kulang sa paligo o kulang sa pagmamahal, kulang sa pahinga, hindi. Kulang to sa pansin, ha? KSP. So, ang gagawin mo, nag-join ka ng 3 FB groups, magpapakilala ka dun sa mga group na yon. Paano, coach? Dapat meron kang value post na gagawin. Sasanayin mo lang yung mata nila o yung group doon na ikaw yung taong mahilig mag-post. Gets? Hindi. Ibig sabihin po, ang purpose ng strategy nito is, di ba guys, una, hindi ka nila kilala. In short, cold leads sila. Cold leads. Hindi ka nila kilala, hindi nila alam kung anong ino-offer mong service. They don't know you. Who you ka sa kanila. Malinaw? Kaya ka nagpo-post 3 times a day dun sa group na yon or community para una, mapansin ka nila. Number 2, from cold leads, magiging warm leads na sila. Kasi pag nakikita nila, ay si Sally laging nagpo-post to dito. Kunwari, uy si Sally nag-post na naman. Uy si Sally, laging si Sally na nakikita nila sa notification bell. Ano ibig sabihin nun? Parang kilala ka na nila kahit hindi. Posible nga dahil nag-post ka, nasasanay na sila sa'yo, sisilipin nila yung profile mo, legit to si Sally. Nagigets niya hindi? So kung may 100,000 na members sa community na yon, nasasanay na sila sa'yo. Nagpapakilala ka lang. Okay? Para pag nag-start ka ng mag-DM, hindi na yung tingin nila sa iyo parang parang spammy account, yung parang marketer o telemarketer na makulit na mag-o-offer ng service. Nagigets nyo ba? Mas i-entertain na nila kayo. Nakita nyo, masyadong strategic yung ginagawa ni Coach Ian. Hindi kayang aggressive na nagdi-DM ka agad, nag-o-offer ng service. Okay? Ang purpose ko lang, mag-increase yung chance na i-entertain ka nila. At kapag in-entertain ka nila, expert ka agad ang tingin nila sa'yo. Hindi yung mababa yung tingin nila sa'yo. Okay? Now, anong gagawin ko, coach? For example, day 1, kunwari, ngayong araw na to, kasi hindi pa nagsisimula ang July 23, madaling araw pa lang ngayon sa US. Ang goal mo,
Mag-post ka ng tatlo. Isang joke, after 30 minutes, mag-post ka naman ng isang motivation quote. Saan ko hanapin yan, coach? Kahit saan nyo nahanapin yan. O, i-google nyo na lang yan. Tapos, joke uli. Example lang yan or quotes naman. So, for today, nakapag-post ka ng tatlo. Malinaw, hindi. Bukas uli, magpapakilala ka uli. Nag-post ka ng inspiring video. After nun, 30 minutes, nag-post ka ng isang quote. Sunod, nag-ask ka ng question. Hindi muna yung sa fundings magtatanong ka sa kanila. Uy, matanong ko kayo, yung mga kumbaga, 'di ba last year? So malapit nang matapos yung 'di ba this year yung goal na are you hitting your goals? Parang ganun lang muna. Magko-comment ngayon yan sila, 'di ba hindi? Or like ano yung struggle nyo ngayon sa business nyo? Ano yung challenges nyo ngayon? Isa lang, kahit isa lang. Anong challenge nyo sa business nyo ngayon? Maghanap ng prospect, yung gano'n, leads or clients, ganito na part. Lahat ng magko-comment doon, guys, kunwari nag-post ka, may tanong ka. Ay, mamaya na nga, tapusin ko lang to. Day 3, nag-post ka uli, video, nag-post, nag-ask ng question. Nakita nyo guys, for 3 days, naka-siyam na post ka sa group na yon. So, nagpapakilala ka sa kanila, sa mga business groups na yon. Nakikita nyo na? Okay, eto na ngayon. Guys, tingnan nyo to Kunwari may nag-like sa motivation quote mo, mga 20 na tao, prospect yun hindi. May 20 na nag-like sa post mo. Prospect yun hindi. Prospect yun, yung 20 na nag-like. Alam mo gagawin ko dun sa 20? Mag-i-screenshot ako yung name ng group tsaka yung quote na yon. Magdi-DM ako sa kanya, hey, salamat sa pag-like ng quote na to Nagigets nyo ba? Ang purpose lang nun, meron akong pang-start ng conversation. Nakita nyo? Nag Naggagawa lang ako ng rason para makausap ko siya. Pero friendly, i-entertain ka niya. Kasi maaalala niya, ay oo nga pala, nag-like talaga ako sa post niya. Tama, hindi. Tsaka maaalala niya yung quote mo or video. Maaalala niya kasi nag-like siya Pero ang ginawa mo lang, may karapatan ka ng mag-DM sa kanila. Hey, salamat sa pag-like nito Pang-start lang ng conversation yon. Sasabihin niya, you're welcome. O, gano'n na kaagad. O, by the way, doon na, start ka ng conversation. Bakit? Aalamin mo na yung trabaho niya o business niya. Nagigets niyo ba? Pang-start lang ng conversation to. Pero ang purpose, ba't kanya in-entertain? Kasi kilala kanya sa group. Ikaw yung taong nagpo-post ng video, nagpo-post ng question, nagpo-post ng quotes, nagpo-post ng tips. Nagigets niya hindi? Kaya kanila papansinin. Pero kung mga ibang pa yon setters or something, kasi nag-o-offer kagad sila, nagpipitch, hindi sila pinapansin. Okay? Yun yung purpose niyan. Are you seeing the pattern now? Nagigets yun na ng konting pattern? Kasi this is not just about DM setting. Kailangan, kapag setter ka, maganda, meron kang continuous flow of leads, hindi ka nauubusan. Tama, hindi? Tama, hindi? Lalo na kapag nag-post ka na kasi kilala ka na sa group, sa day 4, magsasabi ka na sa kanila, oy, attention, lahat na, sasabihin mo ganun, attention lahat ng US business owners. Paano nyo sinusolusyonan kapag may problem kayo sa funding? Yun lang yung tinanong mo. Lahat yan magko-comment. Yung mga baka 30, 50, guys, may 50 kang leads. Possible doon sa 50, 25 doon naghahanap ng funding. Nagigets nyo ba? Pero strategic ka, hindi kayong gigil. Ano ngayon kung first 3 to 4 days wala kang ka-DM? Pero on the 4th day, kilala ka na nila, sikat ka na, believe na sila sa'yo. So, willing na sila makipag-chat sa'yo. Kahit anong itanong mo, ibibigay na nila yung info kasi kilala ka nila. Yun yung purpose nun. Okay? Are you learning, guys? Are you learning? Kahit anong niche pa to or industry, basta kung nagigets nyo lang yung principle or concept,
Kahit solar pa yan o real estate. Siyempre, pag real estate, o di ibang diskarte din ang gagawin mo. Pero, ang purpose pa rin nito, magpapakilala ka. Naghahanap ka ng leads eh. Make sense? Eto na ngayon. Nakita mo dun sa group, sabi mong ganun, uy, nag-post si ano, kasama ko to taga ano din to eh, HTOF din to. Andito rin pala siya sa group na to, nakita mo nag-post siya ng quote. Pwede ka rin mag-post ng quote or ang gawin mo, mag-post ka ng iba. Pwedeng, sige, quotes ang pinost niya, ako magpo-post ako ng joke. Nakikita nyo ba? Or ako ay magpo-post na lang ako ng video reel. Iba naman sa'yo. Para hindi pare-pareho, may variance. Nakikita nyo? Oo. Pero guys, kung everyday may bagong leads ka, 30 times 20. Bakit 30 times 20, coach? Kasi 20 working days lang in 1 month. Sa totoo, times 22 days. Kasi hindi ka naman kasamang Sabado at Linggo eh. Okay? Coach, eto you're just gonna do it Mondays to Fridays. Coach, ilang oras? Ay bahala ka. Eh kung natapos mo yung 30 DMs in 1 hour, di tapos ka na. Tama hindi. Pero if I were you, dahil nadadalian ka sa 30, push mo na yung sarili mo ng 50 or 100 kung kaya mo. Kasi sabi ko sa inyo, sinasanay ko lang kayo gradually hanggang masanay kayo sa madamihang DMs. Okay? Oo. Pero pag nasisisiwan ka lang, ba't ka pa sa 30? Sisiw na sisiw sa'yo eh. Subukan mo. Sige nga, subukan ko 50. Ay, madali lang, madali lang. I'll go with 70. Nakikita nyo? Pero ang purpose na to, masasanay ka sa DM setting. Kasi DM setting is just really sending DMs. Pero mabilis. Oo. Lalo na yung ako din kagabi, nangapa ako kagabi kasi syempre hindi na ako masyadong nagdi-DM. Hindi ko rin pa masyadong naaral yung ano. Pero okay lang yun. Walang problema yun sa ano. Understandable yun sa client. Kasi day one pa lang eh. Normally, sa 1 week mo yan magagamay sa totoo. Lalo na sa sobrang dami ng process nila, ang daming tatandaan. Hindi pwede dun sa client ngayon, hindi pwede dito yung mabagal yung pick up. Kailangan gets mo kagad or ano na part. Yung talagang sobrang hindi pwedeng tanong ng tanong. Dapat madiskarte ka, alam mo yung gagawin. Yung ganun na case. Pero naiintindi na yung mag-a-adjust ka. Medyo may kabagalan ng konti. Pero dapat naiintindihan mo yung process. Yung ganun na case. Tapos kami, pag nagdi-DM ako, may access ako sa VPN. Oo, binigyan ako ng access ng client ng VPN. Kasi, para pag pumasok ako sa Instagram account niya, tama hindi, sa Instagram account, yung ganun na case, edi para na-entertain pa rin yung ganun. Make sense? Ganun yung purpose. Bakit sa Instagram din guys, talagang merong time na sa phone ka magdi-DM, meron kang sa ano. Kasi merong feature ang phone na hindi kayang gawin netong sa laptop. Kagaya yung sa Instagram, kailangan pipindutin mo yung filter, kaya mo makita lahat ng unreads. Puro mga unread lang, hindi mo pa nababasa. Kayang pagsamahin ng Instagram yung ganun. Yung lahat ng unreads lang or yung basta may iba-ibang klaseng ano. Lahat din ng ads lang, lahat ng DM na dahil nag-reply sila sa ads, kaya ding lumabas doon sa iisang group lang din or parang ano. So, organized talaga masyado. Okay? Kasi first time ko pa naman talaga mag-inbound talaga. Kasi outbound talaga si Coach Ian. Cold outreach talaga. This time, this is a warm leads. Okay? So that's it. Nakapag-book ako kagabi ng isa. O isa lang muna, pero that's okay. Kasi alam kong magi-increase na yan today. Kasi nangangapa pa lang ako. Alright? So that's it. Basta pina-familiarize ko lang yung sarili ko sa process. Now, kayo naman, okay lang din. I'm expecting you na magkakamali kayo. Ha? And that's okay. Pero nakita niyo na ngayon, medyo nagkakaroon na ng linaw yung gagawin niyo, 'di ba? Oo, pasensya na kasi ano eh, nag-back to zero din ako nito. Inorganize ko uli yung ano, pati sa script etong sa ano, sa HTOF. Okay? Pero so far, do you like it? Okay naman sa inyo? Okay na kayo dito na part? Okay, kasi ang next nyo na lang naaabangan tomorrow is the script na lang. Pero sa script,
wala na, madali na lang yan kasi aanuhin mo lang na lang naman like ano yung business niya. Mag-i-start lang tayo ng conversation na kailangan ba nila ng funding. Tapos, sasabihin mo lang sa kanila yung requirements. Kasi pag sinabi mo ang requirements, sila na magsasabi, ay, hindi ako pwede dyan, mababa yung ano ko. Tama, hindi. Alam mo na kaagad ang decision. Ay, hindi ako pwede dyan, hindi ako US citizen. Alam mo na kaagad ang next na gagawin. Ay, okay lang. Anyone you know? Pwede kasing ganito guys Kunwari, hindi siya qualified. Tama, hindi. Hindi siya US citizen eh. Anong gagawin natin kapag hindi siya qualified? Anong gagawin? Sige nga sa chat box. Anong gagawin pag hindi qualified? Sige nga, anong gagawin natin? Ask for referral. Pero, ganito ang una niyong gagawin sa totoo. Hindi siya qualified kasi hindi siya US citizen. Gagawin mo, do you know someone na relatives na US citizen na? Kasi pwede silang mag-loan on behalf of you. Ibig sabihin, kasi yung friend mo or si best friend mo o si insan mo, US citizen, o di siya ang ipaloan mo. Pwede yun, di ba? On behalf of the prospect. Kasi siya yung US citizen eh. Oo nga no, yung pinsan ko gagamit. Yun nga lang, kung mapapapayag niya yung pinsan niya. Pero kunwari hindi. Do you know someone na kailangan ng funding? Business or personal funding? Gets nyo ba? Pwede yun. Business or personal funding. O di yun na, para meron po ka pa ring option. Now, let me show you. Ibibigay ko rin naman to sa inyo ngayon yung link. Okay? Guys, ito po ang itsura ng form. Bibigyan natin ng form si prospect. Are you seeing this? Lalagay nila yung first name, email, phone number. Anong klaseng loan nila? Personal, business, or para sa client nila? Yung anong klaseng loan. Sunod, ito. How much funding are you looking for? Nakikita nyo yung amount, guys? Nakikita nyo ba? 20K to 100K? Eto na form, para talaga to dun sa mga ano na, syempre nasabi mo na yung qualification. Saka mo lang siya papa-fill up ng form na to dahil alam mong papasa siya. May chance siya na maa-approve. Kasi hindi naman natin napapa-fill up yan kung walang chance eh. 'Di ba? Hindi siya US citizen, wag mo bigay yung form. Eh, hindi siya mababa yung credit score niya, ano na muna. Okay? If filter talaga guys, tayong mga setters, ang trabaho natin taga-filter. Hindi lang tayo nagkwa-qualify, trabaho din nating mag-disqualify. Tama hindi? Magdi-disqualify ka talaga ng prospects whether you like it or not. Kasi yung ino-offer natin, hindi to para sa lahat ng tao. Okay? Una, US citizen ba siya? Yes. Okay. Pwede, pwede. Parang ganon. Sunod, may social security number ba siya? Meron. Okay, pwede. Sa pangatlo, dito karamihan sumasabit. It's because of the credit score. 680 ang nababa ang score mo. Sasagot yan sila, ay nako, sabit ako, ang layo ko. Ganon, kasi alam niyang marami siyang utang. Pero, at least nakikita niya yung amount pwede pala 2 million, no? Nakita niyo, 2 million plus. Diba kapag sa 25,000, meron kang 7,500. Tama, hindi? Kapag 100,000 ang na-approve sa kanya na loan, meron kang 30K na commission. Sa bawat 100,000. Eh, na-approve siya ng 400,000 coach. Di may 120,000 ka. Peso sa'yo. Kanya, pag-release ng loan niya, $400,000. Nagigets nyo? Basta ganun lang ang ratio sa bawat $100. Ay, 100, sa bawat 100,000. Ano. Pero, walang ang pinakamaliit na na-approve na loan dito talaga, 25K. 25K pataas. Ha? Di ba yung dun sa testimonial na videos nga, may 125,000 na release yung loan nila. Yung ganun na case. Okay? Do you have others in your network who are looking for funding? Di ba humingi na nga ng referral? Do you do you have others in your network looking for
Check for Experian, what is your current credit score? Meron ding iba kasi, ay hindi ko alam kung anong credit score ko eh. Pero last time ganito. Pero ngayon hindi ko alam, may ibibigay tayong link, i-check nila yung credit score nila doon. Okay? Ganon. Check for on Experian, what is your current credit score? Sila lang magfi-fill up nun ha, hindi ikaw. Sila lang. Malalaman nila yung credit score nila. Then, what's the purpose are you looking for funding? So, ano yung purpose? Sige, anong purpose mo? Bakit ka na mag-ano ng funding? 'Di ba? Ano, personal, business, other reasons. How soon are you looking for funding? Kailan mo kailangan yung pera? Nakikita niyo guys? How soon are you looking for funding? Kailan mo kailangan ng pera? Yesterday. Ibig sabihin matagal niya na kailangan. 'Di ba? Ito naman within a week. Oh, 'di ba? Kasi pag approve, i-release kapag na-approve, i-release kaagad 'yan in days lang. Andiyan na yung ano, yung meron nga pala akong i-confirm niya na part. Kasi alam ko meron din kasing mga client naman, meron na silang pera, hindi nila ma-withdraw. Kailangan or meron silang credit card pero kailangan nila ng cash. May mga ganun din eh. Sorry. Hindi ko yan tinanong eh kasi doon lang ako naka-focus sa loan eh. I'll confirm that one with Gladys. Yung mga ganong scenario din, ha? Pero so far, eto siya. Let me give you the form now. Keep nyo to ha. Ipopost ko rin naman sa group eh. Pero sandali, i-post ko na ngayon doon sa GC natin. Okay. Pagkatapos, pinost ko na dun sa HTFGC ah. And then eto na. Oh, yan din ang link. Basta yan yung link kapag maglo-loan. Ha? Oh, salamat Madam Sally neto sa link na to ah. Oo. So you got it guys? Yan yung link na ibibigay mo kay customer pag mag-fill up sila ng loan or ng funding. They need funding. Don't use the word loan ah. Kahit sa totoo, loan naman to eh. Pero funding lang talaga ang sa kanila eh. Funding options. Yung ganun na case. Okay na? Okay na sa atin? So for tonight, ang goal niyo lang muna, go for 30, yung 30 na likes mo sila, nakapag-comment ka na. Yun lang muna for tonight. Okay? Eh coach, kung kaya ko 50 o 100, ay mas maswerte ka. I'm not kidding. Kung sino dito yung mas masipag pa, promise, mas mabilis kang makakapag-book. Kasi may advantage ka na. May edge ka na dun sa ano. Kasi kung wala ka pa na, hindi ka pa naman magdi-DM tonight, ang gawin mo, edi mag-ano ka muna, mag-lead generation ka lang today, mag-ready ka na ng 100 o 200 na pwede mong i-DM for the next couple of days. Tama, hindi? Oh, basta organize ka lang. Oh, sino yung mga iaano mo, i-DMs nyo. Okay? Kaya ako rin shinare doon yung group. What do you call this? Shinare ko yung group. Di ba yung pwede nyo makita, ay si ano, member din pala ng group na to, yung gano'n na case. Kasi di ba posibleng magpang-abot kayo? Ako, pwede kayong, kunwari sa isang group may 100,000, ay mag-usap-usap kayo niyan. Pwede mong sabihin, uy, okay lang ba para hindi tayo magbangga, hindi tayo magpang-abot? Lahat ng A tsaka B sa akin, okay lang sa'yo? Parang ganon, nagigets nyo ba guys? Lahat ng mga nagsisimula sa pangalang letter A, kayo na bahala mag-usap-usap. A tsaka B sa akin. Sa kanya naman C tsaka ano. Kawawa naman pag na-assign ng XYZ, no? Kasi konti lang talagang gumagamit ng pangalan ng ganon. Siyempre, dapat marunong lang kayong mag-ano, hati-hati. Kayo na bahala mag-usap. Di ba? Oo, pero ang point ko lang, kaya ginano ni Coach Ian pating sa groups kasi talagang malaking chance magbabangga kayo, magpapang-abot kayo ng mga kasama nyo. Okay? Kasi ako, may ginawa ako dati niyan sa gig namin na kasi by state naman yon pero nakakapagod din kasi yun na part. Sinabi ko, o basta kayo, eto lang kayo na state sa'yo assign, eto rin na town. Town, yung gano'n na, or city. Hindi kayo pwedeng mag-reach out doon sa taga-ibang city. Eto lang na city. Kung Philadelphia ka lang, or gano'n. Or kung Dallas ka lang, Dallas, Texas ka lang, huwag kang lumabas. Ang prospect mo. Okay?
Doon yun sa roofing, sa ano dati, yung sa last namin na yung sa other gig before. Okay? Are you following, guys? Are you learning? Yes. So, let me stop the recording. Yun lang muna yung tuturo ni Coach Ian sa inyo today para hindi kayo ma-overwhelm.